Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay naririto naman sa aking programa na hindi ninyo programa, ang Tandaan Mo Ito. Tandaan natin ito. Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Ang talinghaga ng binhing tumutubo. Ano yon? Ang talinghaga ng binhing tumutubo. Bakit naman yan ang ating pag-aaralan at pagninilayan at ating tatandaan? Sapagkat may kaugnayan po ito sa ating pagbasa para sa susunod pong linggo, sa mga susunod pong araw, na minsan madalas ay gumagamit siya ng mga patalinghagang pagtuturo at pangangaral sapagkat siya ay may layunin. Mamaya sa bandang dulo ng atin pong video ay atin po siyang tatalakayin. Bago tayo tumunghay sa ating pong pagninilay at sa ating refleksyon, bibigyan po muna natin ng daan ang ating mga kapatid na wala pong sawang sumusuporta. Shout out din naman natin sila bilang pasasalamat. Shout out kay Doc Bac, ayan. Sa inyong paglalakbay, samahan kayo ng Diyos na makarating diyan sa California. Ayan. At dalangin din natin na pagpalain ang inyong pupuntahan. Salamat din kay Jing Ramos, kay Brother Nelson Umipig sa walang sawang pagsuporta sa atin pong Facebook profile. Kay Marcelo Peralta Kapitle, maraming salamat din po sa iyo kapatid sa wala mong sawang pagpapakape. Ayan. Kay Sis Nympha Ay, kay Glenn Bagsit Fulgar at kay Brother Arnold Fulgar. Salamat sa inyo pong mag-asawa. Kay Syra Pernicol Baligwat, kay Ronald Villaflor, kay Arnel Rivera, kay Agri Healthy Lifestyle TV, siyempre kay Brother Dindo Culopano yan, walang sawang nagpapakape din at nagpapapansit at nagpapatinapay. Kay Oreo Orion, salamat sa iyong palaging pag-share ng aking pong video. Kay Sis Ami Bumanlag, Frank Toledo, Israel Manila, kay John Lloyd Mabansag. Salamat sa iyo John Lloyd sa palagi mong pag-share ng ating video. Kay Marchita Lastra, Daisy Villanueva, Dennis Ortiz, kay Nelson Domingo, kay Lydia Caballero, Eduardino Marasigan, Norberto Macaraig, Ricardo Bernardo Duzon, kay Cora Hamod. Salamat po sa iyong pagbalik. Kay Juan Orlando, Artemio Aquino Antonio, kay Alfonso Odeiza. First time po niya. Salamat po sa iyo kapatid Kay Noel Murillo, Grace Gonzales, Jennifer Generoso, Josefina Constantino, Julie Aberion, Carlos Viesca. First time din po niya sa atin. Maraming pong salamat sa iyo. Kay Ariel Soriano, Siling Dones, Lucia Chanco, Marlo Botardo, Bernardo Suligan, Yulol, Evangeline Lunas, Gloria Agpawa, kay Saturnina Sanchez, first time din po niya, marami pong salamat. Kay Ronnie Pasqua, kay Alberto Naba, kay Fando Cristalino, first time din po niya, salamat po sa iyong pagdating. At kay Evangeline Abilino, first time din po. Salamat po sa inyo. At sa mga ibig pong ma-shoutout, tuwing meron po akong Sunday Gospel Recording Reflection, wag lang kayo mag-atubiling mag-comment. Kahit 10 video, nakikita ko naman Pero yung mga basher, hindi ko na sina-shoutout. Ayan. At wag din po ninyo kakalimutang mag-comment sa comment section. Ayan. At share nyo na din yung video para mapagpala naman yung mga bababahaginan. Ayan. At tayo po ay magpapatuloy na sa atin pong pag-uusapan at pagninilayan. Ano nga yung ating tatandaan ngayon? Ang talinghaga ng binhing tumutubo. Ayan. Hahangayin po natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata ay 4, talatang 26 hanggang 34. Ay ganito po ang nakasaad. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw, samantala ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik, sapagkat panahon na para ito'y anihin.
Saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamungad sa lilim nito. Ipinangaral ni Jesus sa mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad ng mga ito hanggang sa makakaya pa nilang makinig. Tuwing nangangaral siya, sa kanila ay gumagamit siya ng talinghaga, ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila-sila na lamang. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ano po ang ating tatandaan ngayon? Ang talinghaga ng binhing tubo-tubo. Simulan natin ang ating gustong puntusan. Sabi ng verse 26, sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw, samantala ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ito po yung ating gustong puntusan. Una ay naghasik ng binhi. Inihahalin tulad ng ating Panginoong Jesus ang kaharian ng Diyos. Tatandaan po natin na si Jesus ay napakaingat. Siya po ay napakaingat sa pangangaral at pagtuturo bilang pagbibigay ng pangako sa mga taong sumasampalataya at sumusunod sa Kanya. Ang isa nga sa Kanyang ipinapangako ay kaharian ng Diyos. Alam natin na ang bansang Israel ay isang kaharian. Sa lumang tipan, nahati ang bayang Israel. Naging Kingdom of Judah at naging Kingdom of Israel. Nung panahon ni Jesus, iisa lang, sapagkat sila ay nasa ilalim ng isa pang kaharian, ang kaharian ng Roma. Ang sumasakop sa kanila ay ang Roma, ang emperor ng Roma, ang pinaka-presidente, pinapanginoon ng mga panahon na yun ay ang emperor. So sila ay nasa isang kaharian. Si Jesus ay merong ipinapangakong isa pang kaharian, ngunit sinasabi niya na yung kahariang iyon ay wala sa lupa, wala sa mundo. Sapagkat kung sasabihin niya na ang itatatag niyang kaharian ay nasa lupa, ay lagot na siya kay Pilato. Lagot na siya sa mga namamahala noong panahon na yon. Lagot na siya sa emperor sapagkat lumalabas na siya nagre-rebelde. Siya ay nagkakaroon ng pagre-revolusyon laban sa bansang sumasakop sa kanila o kahariang sumasakop sa kanila. Kaya nga, ipinapaliwanag ni Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga ang kahariang kanyang nais na itatag. Kaya nga nang siya'y humarap kay Pilato, ano ang sabi ng Pilato? Hindi ba't ikaw ay hari? Nasaan ang iyong kaharian? Ano ang sabi ng Panginoon? Kung narito ang aking kaharian, matagal na nila akong ipinaglaban. Hindi na ako naririto para litisin mo. Baka kinuha na ako ng aking mga tauhan. Subalit wala sa daigdig na ito ang aking kaharian. So, malinaw at nililinaw ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay wala sa mundong ito. Sapagkat alam naman natin na ang kaharian ng ating Panginoon ay nasa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Ngunit naghahari ang kaharian ng Diyos sa puso ng mga taong nananalig at tumatanggap sa Kanya. Kaya nga ang paghahari ng Diyos ay nasa atin pong buhay sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyanong tumanggap sa Kanya. So ang una na gusto nating puntusan, naghasik ng binhi. Ito yung binhi. Sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Ano po ang gustong palitawin dito ng ating Panginoon? Ulitin po natin, ang pangangaral ni Jesus ay talinghaga. Ano ba ang ibig sabihin ng talinghaga? Maikling salaysay, maikling kwento, pwedeng kathang isip, totoong nangyari, ngunit may hatid na aral, spiritual na aral, moral lesson. Ang sa pangtawag diyan ay mayroon pong spiritual truth, makalangit na katotohanan. So ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Diyos ay katulad ng binhing nahasik sa bukid. Na yung binhi, pagkatapos na siya'y maihasik, mamamatay yun, ngunit muling mabubuhay at magiging isang tanim, magiging isang puno. Sabi nga sa ating pagbasa, hindi nga alam ng magsasaka, ng naghasik, kung paanong nangyaring yun ay nabuhay. Diba? Sabi doon, natutulog siya kung gabi,
bumabangon kung araw. Samantala ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung paano tumubo at lumago. So ang tinutukoy ditong unang binhi, hindi ko lang alam kung sasang-ayon ang marami sa atin sa mga nanonood sa video ito. Magko-comment naman sila eh. Ang unang binhi na naihasik ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya naman kasi ang tinutukoy na kaharian ng Diyos eh. Siya yung kingdom of God. Kasi pag nagbabasa po tayo ng Biblia, dalawa po kasi palagi ang banggit dito eh. Kaharian ng langit at saka kaharian ng Diyos. Meron bang ipinagkaiba yun? Meron bang ipinagkatulad yun? Ang kaharian po ng langit ay isang lugar na kung saan naroroon ang Diyos at siya ang naghahari. Pag sinabing kaharian ng Diyos, ito yung mamamayan na pinaghaharian ng Diyos na ang mga taong naririto na kanyang pinaghaharian ay sumusunod sa kalooban niya, sa kalooban ng hari, sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tawag sa kanila ay kaharian ng Diyos, pinaghaharian ng Diyos. Sabi natin kanina, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sino lang ba ang nakasunod na 100% sa kalooban ng Diyos? Ikaw ba? Ako ba? Tayo ba lahat? Bagsak nga tayong lahat ba? Marami nga sa atin mapanghusga, mapanghatol. Ang akala nila ay wala silang nagawang pagkakamali sa buhay. Pero si Jesus lang ang nakapasa 100%. Kaya si Jesus mismo ang tinutukoy na kaharian ng Diyos, na siya yung unang binhi na namatay at muling nabuhay. Sino pa yung ibang binhi? Di ikaw, ako, nang tayo ay tumanggap kay Jesus, namatay tayo sa kasalanan sapagkat sabi ng aklat ng Roma, nang si Jesus ay namatay, kasama niya tayong namatay sa kasalanan. At nang si Jesus ay muling nabuhay, kasama niya tayong nabuhay sa bagong buhay. Kaya ang tinutukoy ditong binhi ay walang iba kundi ikaw, ako, na tumanggap ng salita ng Diyos. Binhing salita ng Diyos na dumating sa atin, naging binhi rin tayo para magkaroon pa ng pagpapanibagong pagpuproduce ng panibagong binhi na sa pamamagitan natin makalikha tayo ng maraming binhi na magiging binhi pa, na magiging isang tanim, magiging isang puno, mamumunga at magkakaroon ng butil. Kasi ang paghahari ng Diyos ay dapat lumalaki, lumalaganap, hindi nananatiling binhi. Yung binhi, pagkatanim, hindi siya nananatiling binhi. Siya ay nagiging isang tanim, nagiging puno, namumulaklak, namumunga, yung bunga nagkakaroon ng panibagong butil at binhi. So, naghasik ng binhi. Ang binhi ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang binhi ay ikaw at ako na nahasikan ng salita ng Diyos, tayong mga naging alagad ng ating Panginoon, ang binhi sa ating kapanahunan, ang Kristiyanong mga mananampalataya. Ulitin natin, sabi ng verse 26, sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Noong panahon, hindi pa nila alam yun. Pero sa panahon po natin ngayon, na napaka-advanced na, minsan nakikita natin kung paano nabubuhay yung isang binhi. Kasi inilalagay sa aquarium na transparent yan. Minsan nakakapanood ako ng mga dokumento eh. Pagkaraan ng mga ilang araw, nagkakaroon na ng ugat, hanggang sa nagkakaroon ng dahon, hanggang sa lumalaki. Kasi nakalagay sa isang aquarium, sa isang transparent, sa isang salamin. No? Pero noong panahon nila, hindi alam ng magasi kung paano ito tumutubo at lumalago at nagiging isang tanim. Pero sa atin ngayon, nakikita na natin. So, pangalawa na gusto nating puntusan, sabi po rito ng verse, nasunod na verse na ating babasahin, ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na para ito ay anihin. Ito yung binhi na naging halaman, naging tanim, na hindi siya nanatiling tanim, hindi na siya nanatiling pananim, nang siya'y umusbong at lumitaw sa lupa, nagkaroon siya ng tangkay, pagkatapos nagkaroon siya ng bunga, hitik na butil ng bunga. At kapag nahinog na yung butil na yon, sabi sa ating binasa, ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na ito para ay anihin. So ang lupa ang nagpapasibol ng binhi, hindi alam kung paano ito nabubuhay,
Ngunit dito sa ating pagbasa, yung butil, yung binhi, mayroon pong hangganan sapagkat mayroon pong harvest time, mayroon pong pag-aani. Kapag hitik na yung bunga, hitik na yung butil, may panahon na ng paggagapas or pag-aani, iha-harvest na. So parang sinasabi sa ating panahon, sa ating pong pagbasa, kapag hitik na ang bunga, o nakita ng magsasaka, na hitik na yung bunga at panahon na para agapasin, i-harvest, kuhanin, tanggalin sa kanyang puno, aanihin na nila ito. Sa atin pong kasaysayan, sinasabi ng Biblia, ang atin pong kasalukuyang panahon, nakikita ng marami na hitik na yung bunga. Anong ibig sabihin hitik na ang bunga? Mga palatandaan na malapit na ang pag-aani. Sa Biblia ay binabanggit din na ang pag-aani ay tumutukoy din sa wakas ng kapanahunan, sa wakas ng panahon. So ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay may hangganan, may katapusan. Maaring ngayon, nananagana ka, marami kang inaani, maraming dumarating sa iyo, pero hindi lahat ng panahon. Tuloy-tuloy yung pag-ani, pag-harvest ng kasaganahan kasi may katapusan ng lahat ng bagay. Ito ring ating mundo na ginagalawan ay may katapusan ng lahat ng bagay. Sa wakas ng panahon, sinasabi nga na mag-aani. At ang mga tagapag-ani ay ang mga anghel ng ating Panginoon. So ang lupa nagpapasibol, hindi alam kung paano ito nabubuhay ng manghahasik, kung paano niya inihasik yung binhi, ngunit ang lupa na ang gumagawa doon. So may hangganan, may panahon ng pag-aani. Ito pong ikatlo ang pinakagusto ko puntusan, mga kapatid. Ano po yung ating pinag-uusapan? Ang talinghaga ng binhing tumutubo. Pangalauna na pinupuntusan natin, naghasik ng binhi. Walang ibang inihasik na binhi ay ang salita ng Diyos, si Jesus mismo. Tayo na nahasikan ng salita ng Diyos ay nagiging binhi para maging pananim, magkaroon ng butil, para naman yung ating binhi, yung ating butil sa pamamagitan natin, magkaroon pa ng panibagong binhi. Ibig sabihin, nakakapag-reproduce tayo, dumadami tayo, hindi pa unti. So ang lupang nagpapasibol, hindi alam kung paano nabubuhay nang mahasik yung kanyang binhing tinanim. Pangatlo, sabi ng verse 30, saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Kasi dalawang talinghaga po yung ipinahayag ni Jesus dito sa ating pagbasa sa mga tao. Yung dalawang uri ng talinghaga. Naiisa naman ang kanyang pinatutungkulan tungkol sa kaharian ng Diyos, sa paghahari ng Diyos. Saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad dito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. Ipinangaral ni Jesus sa mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad ng mga ito hanggang sa makakaya pa nilang makinig. Tuwing nangangaral siya sa kanila ay gumagamit siya ng talinghaga, ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila na lamang. Pansinin po ninyo ito sa aking huling binasa. Sa mga tao, ipinapaliwanag niya ang talinghaga hanggang kaya pa nilang makinig. Mantusawa, unlimited, di ba? Siguro noong mga panahon na yun, walang time limit, no? Siguro dahil na rin sa kasabikan ng mga tao, wala silang kasawa-sawa. Hindi sila naboboring siguro sa pakikinig sa ating Panginoong Yesus. Eh bakit? Ang Panginoong Yesus kasi kapag nangangaral, may kapangyarihan, may conviction, di ba? May convincing power siya. Hindi lang nako-convince yung tao, nako-convict pa. Convincing, conviction, at saka conversation. Nagkakaroon ng conversion. Di ba? Nagkakaroon ng pagbabago. Kaya hanggang kaya nilang makinig. At kapag sila na lang, sabi sa ating binasa, ipinapaliwanag pa niya sa kanyang mga alagad yung kahulugan ng talinghaga. Bakit? Maaaring siguro, tinatansya ni Jesus yung kakayahan ng pag-abot ng pag-unawa ng kanyang mga tagapakinig sa mga ordinaryong pagtitipon, sa mga ordinaryong mamamayan, sa mga ordinaryong mananampalataya, sa ordinaryong mga tagasunod. Hindi niya nilalaliman ang kahulugan ng kanyang pangangaral at pagtuturo. Pero pagdating sa mga alagad, dito niya na dinidetalye, ipinapaliwanag ng malalim. At may mga panahon pa nga na ang mga alagad ay nagtatanong,
Panginoon, ipaliwanag mo nga sa amin ang iyong talinghaga. O sila man din, hindi nila naiintindihan minsan yung pangangaral ni Jesus doon sa mga tao, sa pangkalahatan. Bakit? Kasi may layunin po ang talinghaga. Ayan. Ito yung ikatlo pala. Ito yung ikatlo, may layunin po kasi yung talinghaga. At una, na layunin ng talinghaga, nabanggit na natin kanina, na ang talinghaga ay isang maikling kwento, maikling salaysay, na naglalarawan ng makalangit na katotohanan, maka-espiritual na katotohanan, na pwedeng makapagturo ng espiritual na katotohanan, pwedeng makapagturo ng moral lesson tinatawag. Ang unang layunin kung bakit ginagamit ni Jesus ang patalinghagang pagtuturo ay upang yung mga tao na makikinig sa Kanya, na mga ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, maaabot ng kanilang pangunawa yung gusto niyang ituro. Yun yung unang layunin eh. Maabot ng kanilang pangunawa. Bakit? Maaaring noong mga panahon na yun, ang karamihan sa mga mamamayan, walang aral. Walang pag-aaral sapagkat sila'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang bansa. Sila'y mga alipin. So ilan lang sa kanila ang mga nakapag-aral. Ito mga ordinaryong mamamayan, baka wala pang aral na nararanasan. Kaya para kay Jesus, hindi niya ginagamitan ng mabibigat na mga pananalita, na mga pagtuturo, baka hindi nila maabot, baka hindi nila ma-absorb, baka hindi nila maintindihan, maunawaan. Kaya binababawan. Ginagamitan ni Jesus ng mga patalinghagang pagtuturo ang mga mensaheng gusto niyang ipahatid upang maabot ng kanilang pangunawa. Yun yung unang layunin ng talinghaga. Pangalawang layunin ng talinghaga ay ganito. Sabi natin kanina, maingat ang Panginoong Jesus sa pagtuturo at pangangaral sapagkat alam natin na si Jesus ay maraming tagapuna. Mga Pariseo, mga eskriba, mga matatanda ng bayan, mga sinugo ng kawal ng mga Romano o mga tiktik ng Romano, maraming nagmamanman sa Kanya. Para hindi siya mapagbintangan, maakusahan, masakdalan ng mga salita, gumagamit siya ng mga patalinghaga upang ang mga kaaway niya ay walang magamit na salitang laban sa Kanya. So umiiwas siya sa mga critics, inililihis niya yung mga critics niya. Kaya nga minsan kapag siya gumagamit ng talinghaga, minsan naiintindihan ng mga Pariseo at Eskriba na sila yung pinapatamaan di ba? Nagagalit yung mga Pariseo at Eskriba parang tayo yata ang pinapatamaan nito. Ginagamitan lang yan ng talinghaga. O di ba minsan tayo man, ako bago-bago pa, na-assign po ako sa isang lugar na gabi ang gawain. Noon kasi uso na ang gawain, pagkatapos ng gawain, kumakain sama-sama mga manggagawa, mga choir, kasama yung nag-guest na preacher nila. Nung ako po'y pumunta doon sa bahay, ang kanila pong handa ay napakasarap. Tinolang manok na native, ginataang laing, tapos piniritong galunggong, magkakaterno, ang sarap. Sabi ko doon sa may-ari ng bahay habang kami kumakain, "Sister, ang sarap naman ng pagkaluto ninyo ng laing." Sabi nung sister, kasi po Bicol po ako kaya maalam ako magluto. Ay talaga po, kaya pala masarap. Siyempre gusto ko pang kumain. Sabi ko doon sa sister, "Sister, ito bang masarap na laing na kinakain natin ngayon? Pag kinain ko ba yan sa aming bahay, ganyan din ba kasarap?" Sabi nung sister, "Huwag kayong mag-alala, Brad, ipagbabalot ko kayo." Tingnan ninyo. Nanghingi ba ako? Hindi. Gumamit ako ng patalinghagang pananalita. Bakit? Kasi kung direct akong sasabihin, "Sister, pahingi naman ng gabi, mag-uuwi ako, pagbalot mo ako," baka maakusahan ako. Baka yung mga taong nasa paligid ko hindi ako maintindihan. Tingnan mo si brother, pinakain na ng hingi pa, walang hiya, ang kapal. Diba? O dahil gumamit ako ng patalinghagang mga pangungusap, "Sister, ito bang masarap na laing na kinakain natin ngayon? Pag kinain ko ba sa aming bahay, ganyan din ba kasarap?" Magaling yung pick up niya, matalas yung pick up niya. Anong sabi niya? "Huwag kayong mag-alala, Brad, ipagbabalot kita." O tingnan ninyo, nanghingi ba ako? Indirect, pero hindi direktang pananalita. Para mailihis ko kung sino man yung mga critics doon na hindi ako maiintindihan, na hindi ako gusto. Ganun ang ginagawa ng ating Panginoon.
Kaya minsan patalinghaga siya na nangungusap, nagtuturo, nangangaral upang yung mga nagmamanman, yung mga nag-aabang sa kanya para hanapan siya ng kamalian sa lahat ng kanyang sasabihin ay walang magamit laban sa kanya. O di ba? Yun po yung layunin ng talinghaga. Ikatlo, mga kapatid, na layunin ng talinghaga. May mga pangangaral at pagtuturo ang Panginoon na minsan masakit. Talagang tagus, direct. Pansinin po ninyo si Pedro, di ba? Minsan tinawag niya ngang Satanas eh. Satanas, lumayo ka sa akin. O, di ba? Hindi ba nasaktan doon si Pedro? Sa ganoong kadirektang pangungusap, pagtutuwid at pagtawag sa kanya. Hindi naman si Pedro ang tinawag niya Satanas, kundi yung kanyang isip, yung kanyang nasa kalooban, yung kanyang gustong mangyari, kasi hadlang yon sa ikatatagumpay ng ating Panginoon. Iniiwasan ni Jesus na ang mga tao makakapakinig sa Kanya. Kapag direkta niyang pinangaralan, direkta niyang tinuruan, baka sila'y masaktan. Alam naman natin na kapag ang isang tao ay direkta nating sinabihan, kapag nasaktan, lumalayo yan nagkakaroon ng pader. Kaya darating ang panahon, di na tayo papansinin, iiwasan tayo. Bakit? Nasaktan sila nang tayo magsalita sa harap nila. Kaya umiiwas sila, nagkakaroon tayo ng pader. Si Jesus hindi ganun. Kaya minsan ang Panginoong Hesus ay gumagamit ng mga pangangaral sa pamamagitan ng mga talinghaga ay upang hindi gaanong masaktan ang mga taong nasa kanyang harapan. Pero kapag ang kaharap niya, mga Pariseo at Iskriba, nasasaktan na nga sila kapag hindi direkta minsan nga may mga patalinghaga, alam nilang sila pinapatamaan, nagagalit di lalo pa kaya kung direkta niyang sasabihan ang kanyang mga kaaway, ang mga Pariseo at Iskriba, kayo! Ang katulad ninyo ay mga libingan, malilinis, mapuputi sa labas, sa loob, puno ng kabulukan. O di ba nagagalit sila minsan? Kasi direkta Kung ginagawa ni Jesus ito sa mga Pariseo, Skriba, Sadducees, matatanda ng bayan, hindi niya ito ginagawa sa mga ordinaryong taga-sunod niya. Bakit? Baka masaktan at tuluyang lumayo. So ano yung layunin ng talinghaga? Maabot ang pangunawa ng mga ordinaryong tagapakinig niya. Pangalawa ay upang ilihis ang kanyang mga kalaban at hindi makakuha ng mga salitang pwedeng gamitin laban sa kanya. At ikatlo ay upang hindi gaanong masakit. Minsan totoo din naman Ang malumanay na salita, di ba? Minsan nakakapagpabago Hindi lahat ng malalakas sa salita at pagsigaw ay nakakapagbabago sa isang tao. Minsan yung pabulong lang nakakapagpabago di ba? Ang malumanay na pananalita ay nakakapagpabago, nakakapaghilom ng sugat, di ba? Nakakapagpagaling ng nararamdaman sa katawan. So, yun yung ikatlong layunin. So, tinitiyak din sa ating pong pagbasa na ang talinghaga ng ating Panginoong Yesus ay maaaring maganap at mangyari sa hinaharap. Kaya nga tinitiyak na mangyayari. Kaya nga sa ating pong pagninilay, mapapansin natin na napakaingat magturo ng ating Panginoong Yesus para makaiwas siya sa mga taong naghahanap ng mali upang siya maakusahan. Ulitin po natin, sabi ng verse 30, saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Tingnan po ninyo, nung panahon nila sa Palestine, ang pinakamaliit na binhi ay yung mustasa. Sa Pilipinas po kasi, ang mustasa natin ay gulay. Yung sinasahog sa bangus na may miso. Ang mustasa po sa kanila ay puno. Siguro ang katulad niyan sa atin, yung buto ng aratilis, di ba maliit? Pero kapag nabuhay yung buto ng aratilis, lumalaki yan Nagkakaroon ng maraming sanga, nagkakaroon ng maraming bunga, napapamugaran ng ibon, inaakyat ng mga bata, minsan sinasabitan pa ng lubid na may gulong sa ibaba, ginagawang duyan, sa ilalim ng aratilis may duyan. Nagiging puno sa isang maliit at munting butil na binhi. Ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay sinasabing katulad ng butil ng mustasa, maliit, ngunit pwedeng lumaki. Nasisilungan pa nga nagiging lilim. Ikaw at ako ay dapat maging katulad ng mustasa. Na kapag tayo pinaghaharian ng Diyos, dapat tayo pinamumugaran ng ibon. Diba? Nagiging lilim tayo. Nagkakaroon ng malabay at malalaking sanga. Nagkakaroon ng maraming bunga. Kaya maraming mga taong naa-attract sa atin, pumupunta sa atin kasi nagiging lilim tayo Nakakapag-create tayo, nagiging dahilan tayo ng comfort pag-aaliw nila sapagkat sa pamamagitan natin, sila ay napapalapit natin sa paghahari ng Diyos. Sa pamamagitan natin, sila ay sumasampalataya at naglilingkod din sa ating Panginoon.
Ipinangaral ni Jesus sa mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghaga tulad ng mga ito hanggang sa makakaya pa nilang makinig. Tuwing nangangaral siya sa kanila ay gumagamit siya ng talinghaga, ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila na lamang. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Pagpalain po tayo lahat ng ating Ikaw pala ang kailangan ko. Ang I've got some burst banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send